Mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Isa pong pribileyo muli na tayo ay makapag-aral ng kanyang salita. At titinan po natin itong mga ilang talata sa banal na kasulatan. Patungkol po ito sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po mga talata na aking babanggitin bago po natin talakayin yung the triumphal entry ng Panginoon papunta po sa Jerusalem o sa templo, bago natin talakayin yan, meron po tayong titinan mga ilang talata. Hango din po sa banal na kasulatan na may kinalaman po sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay, sabi nga, isip-isip din kapag mayroong time, lalo na kung mababasa natin ang mga talatang ito, patungkol nga po sa kalagayan ng ating Panginoong Jesus. Dahil napakarami na po nag-aaral at nagbabasa ng Biblia. Pero sabi nga ng Apostol Pablo, hindi sila dumarating sa pagkaunawa. Ang rason kung bakit ay sapagkat hindi po talaga sila pinagkalooban ng Diyos na tahanan ng banal na Espiritu sapagkat wala po yung Kristo sa kanila. Yun po yung malaking problema. Ibig sabihin, hindi nila kinilala, tinanggap ang Panginoon, kaya hindi po naghari ang Diyos sa kanilang puso. Kung kaya't hindi po dumarating sa kanila ang pagkaunawa. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timothy. Pero bago natin talakayin yung ilang mga talata na yon, hanggang sa makapunta po tayo sa ating pong pinakapaksa na may kinalaman din sa tradisyonal na ginaganap ng nagpapakilala ng Kristiyano pero na ililigaw po ang napakaraming tao sa balat ng lupa sa buong mundo. Manalangin po muna tayo. Hilingin natin ang gabay ng ating Diyos sa ating pong pag-aaral. Salamat po Panginoon sa opportunity na ito na ikaw ang siyang maging patnubay at gabay namin sa amin pong pag-aaral. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ay laging maluwalhati namin sa abot po ng aming antas ng pananampalataya. Sapagkat alam po namin, Panginoon, kami ay may mga limitasyon bilang tao. Pero salamat po sa kaligtasang ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan po ng pagsampalataya sa bugtong mong anak na si Jesucristo na siyang ibinigay mo upang maging tagapagligtas na ang sino mang sasampalataya ay maliligtas. Salamat sa mga kapatiran, mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng daigdig na mayroon pong time upang manood, magsaliksik at malayang makapagtanong ng mga issue patungkol po sa pananampalataya, patungkol po sa theology. Salamat pong muli sa pribileyo ito. Pagpalain mo po ang gawain mo sa Philippines at sa iba't ibang bahagi ng mundo, Panginoon, na kung saan marami pong humahayo at nangangaral ng iyong banal na salita. Kaya, Panginoon, lahat ng susubaybay, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at patuloy mo sila, Panginoong, gabayan. At higit sa lahat, ang mga may karamdaman, pagalingin mo po at palakasin ang kanilang mga pangatawan at patuloy mo sila, Panginoong, pagpalain ang kanilang mga lakad. Dalayan po namin, Ama, ang mga signs of the times ay maging alerto ang bawat Kristiyano sa paghahanda po sa muli mong pagbabalik. Pinupuri ka namin, O Diyos, sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen at amen. Sabi ko po kanina, titingnan natin itong mga ilang talata sa banal na kasulatan. Patungkol po ito sa ating Panginoon at mag-iisip po kayong mabuti tungkol po sa statement na ito. Dahil alam po ninyo, ang Diyos po ay mayroong tatlong persona. At ang Kristo ay meron po siyang dalawang nature. Napakahalaga po niyan. At sabi nga, sa John 3:16, makikita po ninyo yan.
ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Kinilala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Yung Kristo, ano po? Siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Kinilala rin sa Biblia na si Kristo ay anak ni Maria sapagkat siya ay anak ng tao. So ito po mga title na ito, mga kapatid. Napakadali pong unawain yan. Anak ng Diyos sapagkat siya ay Diyos. Anak ng tao sapagkat siya ay nagkatawang tao. Now, hindi po yan ang aking isa pang titingnan. Meron pa po tayong titingnan. Sa Book of Acts, after na, di ba, namatay ang Panginoon at nabuhay na maguli, at the same time umakyat sa langit. Ito po yung panahon ni Apostol Pablo. Sa naghahanap po ng mga proof text, ika nga, katibayan ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng Kristo, sapagkat mayroon pong aral na si Kristo bilang tao namatay. Ano po? So, tao siya nang namatay, tao din siya nang mabuhay, tao din siya umakyat sa langit. Meron pong ganyan teaching. At yan pong teaching na yan, occultism po yan. Pag sinabi yung occultism, yan po ay diabolic at kultong teaching po yan. Bakit ko nasasabi ito? Sapagkat ang Biblia po, lagi po siyang may proof text na tinatawag. Mayroon siyang paliwanag, mayroon siyang sariling pagpapaliwanag patungkol po sa kalagayan ng Kristo na ipinapakilala mismo ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po ito. Book of Acts, chapter 9, mga gawa, kabanatang Siyam. Ito yung personal encounter ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesus. At kung inyo pong titingnan yung verses 4 to 7, babasahin ko po para maunawaan po ng nag-aaral tungkol sa divinity and humanity of Christ. Ano po? Sabi po dito, at siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig. Sino yung nasubasob sa lupa? Si Apostol Pablo yun. Sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So may nagsasalita sa taas. Ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Verse 5, at sinabi niya, sinong niya? Si Apostol Pablo yun, yung Saulo yan po. Dating pangalan niya Saulo eh. Sino ka baga, Panginoon? Nagtanong siya, di ba? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Pasinin po ninyo. Sa teaching ng hindi Diyos si Kristo, ito po, nakaakyat na ang Panginoon dito sa langit. Mga kapatid, nakaakyat na ang Panginoon sa langit. Nasa langit na po siya. Pero nagsasalita po siya. At nagpakilala siya kay Apostol Pablo. Pansinin po ninyo. Then, ano sinabi? Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. At ang taong kasama niya sa paglalakad ay nangatilihan at hindi makapagsalita na naririnig ang tinig datapat walang nakikitang sinuman. So isipin niyo po yan. Si Kristo namatay, inilibing na buhay na maguli, umakyat sa langit. Pagkatapos, ito si Apostol Pablo, papunta ng Damasco ito eh. Ang kanyang misyon para patayin, puksain ang mga Kristiyano na masusumpungan niya sa daan papuntang Damasco. Pero na-encounter niya ang Panginoon, di ba? So, makikita po natin na ang Panginoon this time, nasa kalagayan na po siya. Dati po siyang espiritu eh. Kaya nga nagkatawang tao yan eh. So, yan, isipin niyo yan. Pangalawa, natin titinan yung Matthew chapter 18 verse 20. Sa Matthew chapter 18 verse 20, ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, buhay pa siya rito.
Sabi niya, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Naunawaan po ba ninyo? Kung may magtitipon, 2 o 3, sabi ni Kristo, nasa gitna nila ako. Buhay pa ang Panginoon dito. Pero sinasaysay na niya ang kanyang spiritual presence sa magtitipon. Ito po ay ginagamit na simpleng structure ng eklesiya. No po, simple lang. Pero gusto kong makita ninyo rito yung presence ng Panginoon sa spiritual aspect. So hindi mo talaga siya po pwedeng sabihin siya ay tao. Hanggang doon lang siya, hindi po. Hindi mo siya pwedeng i-box sa gusto mong paglagyan. Dahil magsasalita at magsasalita ang Biblia, pati yung Kristo magpapahayag siya tungkol sa kanyang kalagayan. So babalikan natin at titingnan natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Nagsisipag-aral, nagsisipagsaliksik ng Biblia, lamang hindi nakarating sa pagkaunawa. Bakit? Ba't hindi na naiintindihan ito mga talata na ito? Simple lang, mga kapatid. Binulag sila ng Diyos ng sanglibutan ito. Sino yung Diyos ng sanglibutan? Si Lucifer. Para hindi nila maunawaan ang gospel kahit basahin nila yan. Bakit? Sapagkat binulag na, hiniruhan pa. Ganun katindi, po. Kaya kahit basahin nila ng basahin ang Biblia, hindi talaga sila darating sa pagkaunawa. Yun ang pinakamasaklap sa lahat ng katotohanan. Gaya nito, sabi ni Kristo yan, kung may 2 o 3 na magtitipon sa aking pangalan, nandun ako sa gitna nila. Kita po niya, spiritual presence ng Diyos, ng Kristo. At si Kristo ang nagpapatunay niyan. Another, doon sa 7 churches, mga kapatid, mga kaibigan. Sa Book of Revelation, mayroong 7 churches doon. Ang nagsasalita doon si Kristo. Ang nagpahayag doon si Kristo. Doon po sa chapter 3, verse 20, napakaliwanag ng sinasabi ng Panginoon. Wala na po ang Kristo sa lupa. Dahil ang kahuli-huli ang alagad ng Panginoon, si John the Beloved, na itinapon sa island of Patmos, yun ang pinakamparosa sa kanya ng Roman Empire. Dahil matanda na siya, in-exile siya doon. Doon siya inabutan ng kamatayan, sa madaling salita. Pero alam niyo mga kapatid kung bakit? May plano ang Diyos para kumplituhin ang banal na kasulatan. Para hindi po mailigaw at malinlang ang babasa ng banal na kasulatan. This time, sa 7 churches, planado po wala na ang Kristo. Nasa langit na siya. Pero pansinin ninyo, doon sa Revelation chapter 3, verse 20, mga kapatid, tingnan niyo mabuti yan. Ang sabi ng Panginoon, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Alam natin na hindi yan literal na pintuan ng bahay. Alam natin na hindi yan literal na pintuan ng kwarto o anuman na pintuan. Yan po ay pintuan ng ating puso. Nasa labas siya ng ating buhay at kumakatok siya. Can you imagine? Kumakatok siya sa ating puso. So, ano ibig sabihin nun? Tao pa rin ba siya? Tao pa rin ba? No? Kung ang sino man, sabi ng Kristo, ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Yun ang sabi ng Kristo So, ibig sabihin, pag tinanggap mo si Kristo, papasok siya sa iyo. Ano yun? Yung presence niya.
yung kapangyarihan, yung kanyang kalagayan. Kukubkubin tayo ng kapangyarihan ni Kristo. So hindi yan basta tao. Dahil wala na siya sa katawang lupa Espiritu. Ang sabi niya, ako'y papasok sa kanya. Sino yun? Yung magbubukas ng pintuan. No? At hahapong kasalo niya. Ano pa? At siya'y kasalo ko. Grabe fellowship, ano po? Magkasama, magkaisa. Kaya sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan Hindi rin kita pababayaan. So, isipin po ninyong mabuti yan. Yung Kristo nasa langit, pero sabi niya, kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso. Diba? Kung mayroon kang pag-iisip, maayos na kaisipan, maunawaan mo yan na hindi limitado ang kapangyarihan ni Kristo sapagkat siya ay Diyos. Pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin. At ang sabi ng Panginoon, ako'y papasok sa Kanya. Kaya yung nagsisitanggap kay Kristo, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, sila'y pawang naging mga bago. Ang Kristyanismo, paghahayag ng katauhan ni Kristo. So pag na-Christianize ka, inihahayag mo yung pagkatao ni Kristo. Bakit? Sapagkat nakatahan nga siya. Tumatahan siya sa iyo. At pag tinatahanan ka ni Kristo, tumatahan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo, ang banal na Espiritu, at sapagkat tayo ay nasa ilalim ng ministry ng Holy Spirit, tinuturuan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang maunawaan natin ang tungkol sa hiwagang ito. Dahil ang sabi ng Panginoon, susuguin ko siya. Pag-akit ko sa langit, susuguin ko ang banal na Espiritu na siyang maggagabay at tuturo sa inyo ng mga bagay patungkol sa akin, patungkol sa kasalanan ng sanglibutan. Gagabay sa church. So, napakaklaro. Kaya ang Kristiyano, mayroon pong tinatawag na spiritual conviction. At ang Kristiyano ay pag napuspos ng kapangyarihan ng Diyos ng banal na Espiritu, nagiging matapang, bold sa pagsasalita. Hindi nagkakautal-utal, hindi nagtatralala, hindi nangingisay, hindi kung ano-anong pinagagawa, kundi maayos, matino ang pag-iisip. Sapagkat siya ay napuspos ng banal na Espiritu. At yun po yung biblical. At yun po yung tamang aral. So, klarado po mga kapatid. Sa personal encounter na Apostol Pablo, si Kristo matagal lang nasa langit. Pero na-encounter niya ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Saulo, sino ka baga, Panginoon? Sabi ng Panginoon, ako si Jesus, ang iyong pinag-uusig. Kita pa niya, hindi kayang gawin ng tao yan. Pero si Kristo, dahil siya ay Diyos, kaya niyang gawin yan. Dahil sabi niya, kung mayroong 2 o 3 na magtitipon sa pangalan ko, nasa gitna nila ako. Alam mo yan? Revelation 3:20, ano sabi? Behold, I stand at the door and knock. Ganun na kasimple yan. Napakadaling unawain ang mga talatang ito. Patungkol sa divine nature ng ating Panginoon. Tatandaan, sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Only begotten Son. Anak ng Diyos si Kristo. Kung anak siya ng Diyos, ano sabi sa akin anak siya ng tao? Anak siya ng Diyos. Siya ay Diyos. Si Maria,
ipinanganak si Kristo. Anak siya ng tao, sapagkat siya'y nagkatawang tao. Ano ibig sabihin nun? Meron siyang dual nature. Divinity and humanity. Alam natin ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Para mamatay sa ating kasalanan. Para madala niya tayo sa Diyos. So, iniwan niya yung kanyang nature, divine nature, upang magkatawang tao para mamatay sa ating posisyon. Dahil walang makapagliligtas sa atin kung hindi niya yung gagawin. Kaya nga sa kanyang prayer, sa Matthew chapter 26, Ama, huwag yung kalooban ko ang mangyari, kundi yung kalooban mo. Bakit? May mission siya eh. Iaalay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. So, maliwanag yun, kaibigan na. Tatandaan na lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng maayos na pangunawa upang maunawaan natin ang napakahalagang mensahe ng banal na kasulatan. So, kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, ito na yung opportunity mo. Tanggapin mo si Kristo, sampalatayanan mo siya, upang ikaw ay maligtas. Tandaang mabuti, hindi namatay si Kristo sa relihiyon. Dahil walang relihiyon na sinabi ni Kristo, napapasukan mo para ikaw ay maligtas. Si Kristo ang daan. Si Kristo ang katotohanan. Si Kristo ang buhay. Sabi ni Kristo, sino man hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Now, sabi ng iba, Pastor, bakit nagtatag siya ng church? Hindi mo ba alam ang foundation ng pagkakatatag ng church? Kung ano? Ang bawat magiging membro, kaanib, nung church na itinayo niya, kikilalanin siyang Diyos. Paano makikilala? Magpapakahayag ang Ama dun sa tao na yan para kilalanin niya si Kristo ay Diyos. Klarado po yun eh. Hindi nyo lang binabasang mabuti ang foundation kung bakit sinabi ni Christ, upon this rock I will build my church. Bago po yung pronouncement na yan, upon this rock I will build my church, kinilala na po siya ng mga alagad na Diyos, anak ng Diyos. Kaya nga na-pronounce sa madaling salita, bawat magiging kaanib nung eklesiyang itinayo niya, kikilalanin siyang Diyos. Gusto niyo makita yun? Lagi ko nang binabanggit yun, di ba? Matthew chapter 16, simulan nyo ang pag-aaral sa verse 13 to 19. Makikita po ninyong detalye kung paano sinabi ni Kristo, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Saan yun? Sa Jerusalem yun. Sa Jerusalem nagsimula yan eh. Ang Christianity nagsimula sa Jerusalem upang ikalata ng buong daigdig. Hindi yan pwede magsimula sa Philippines. Dahil bakit? Hindi naman dyan nag-ugat ang eklesiya doon sa Jerusalem upang isaturate ang buong daigdig. Yun po ang tamang teaching ng banal na kasulatan. Yung iba, nagsimula daw sa Philippines sapagkat malayong silangan, kasi nungalingan na yan. Wala sa Bible makikita niyan. Sa Bible, nag-start ang eklesiya, sabi ng Panginoon sa mga baybay ng Caesarea Philippo. Ngayon, sa pinakang eksakto naman, yung iba gusto sa Jerusalem. Whatever, basta doon sa lugar na yon, doon na i-pronounce. Hindi yan sa Philippines, hindi yan sa Amerika, hindi yan sa Europe, hindi rin yan sa kung saang parte ng Asia, doon po yan sa Jerusalem.
So, klarado po. Kaya kung may nagsabi na yung Ecclesia sa Philippines ay yun ang Ecclesia yung totoo, hindi po. Peke po yan. So, maliwanag yan. Nagtayo si Christ ng Ecclesia, pero yung Ecclesia na yun, kinikilala siyang Diyos. Kinikilala din siyang tao. Bakit? Yun yung teaching ng Bible eh. Wala na iba. So, nililiwanag lang natin dahil hindi naman yung church na yun ang nagliligtas talaga. Ang tagapagligtas ay walang iba kundi si Kristo. Kaya kaibigan, kailangan mong tandaan, tanggapin mo si Kristo, sampalatayanan mo siya upang ikaw ay maligtas. Dito po sa Matthew, gamitin natin yung Matthew, sapagkat marami namang teksto patungkol po sa pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Pagpasok niya sa templo, nung siya ay inihahayag na niya yung papalapit na ika nga ng pag-uusig na kanyang kakaharapin. Napakasaklap napakasaklap talaga. Alam niyo, hindi ko ito maintindihan. Kahit sa panahon natin ngayon, tingnan po ninyo. Si Kristo, ano ba ang ginawa niyang mali? Ano bang kasalanan ni Kristo? Bakit kailangan siyang usigin? Bakit kailangan siyang mamatay? Sa pinaka-cruel, notorious na uri ng kamatayan. Bakit? Ano bang atraso? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, kahit noon hanggang ngayon, hindi niyo napupuna. Ang tao pag gumagawa ng mabuti, galit na galit ang mga taong namumuhay sa kadiliman. Napansin po ba ninyo? Pag ikaw ay lumakad sa katuwiran at marami ay nagsisilakad sa kasamaan, maraming magagalit sa iyo. Bakit nagkaganon? Natatandaan ninyo nung nahuli na ang Panginoon at idinilibre sa kung saan upang litisin. Di ba tumayo siya sa hukuman ni Poncio Pilato? Ano sabi ni Poncio Pilato? Sino gusto niyong palayain ko? Si Barabas o si Kristo? Si Jesus? Sabi ng mga tao, si Barabas. Anong gagawin natin kay Jesus? Ipako yan sa krus. Itapon ninyo yan? Tanong. Inosente ba yung mga tao during the time? At ang tingin nila kay Barabas ay mabuti. At si Kristo ay napakasama para palayain nila si Barabas. Di ba? So mag-iisip tayo eh. Dahil bakit? Pag gumawa ka ng mabuti, daming galit sa'yo. Di ba? Pag gumawa ka ng masama, marami natutuwa sa'yo. Baliktad, po? Pero, hindi na natin titingnan. Natitingnan natin yung pagpasok ng Kristo. Po, itong pagpasok niya sa Jerusalem, pagpasok niya sa templo, ika nga. Ang sabi sa Matthew chapter 21, chapter 21, ang sabi po sa verse 1 hanggang 11 po tayo. Ang sabi ganito, at nang malapit na sila sa Jerusalem, at magsidating sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad. Na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo. At pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. Nakakatuwa, po? Inutusin yung mga alagad.
Punta kayo doon sa kabilang bayo. Sa kabilang village, punta kayo. Pagdating nyo ron, makakita kayo ng isang asno at batang asno. Kalagan ninyo yun. Verse 3. Ano sabi? Verse 2. At sinabi sa kanila, magsiparoon kayo. At pagdakay na sumpungan ninyo, masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno na may kasamang isang batang asno. Kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. Verse 3. At kung ang sino man, sabi ng Panginoon, at kung sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang ipinadadala sila. Napansin po ninyo, papasok ang Kristo. Saan? Sa Jerusalem. Napansin nyo na manghihiram siya ng makasakyan. Nakakalungkot isipin ng ating Panginoon. Ano po? Simula po nung siya ay ipanganganak, walang bahay na nag-entertain sa kanya. Maliwanag po ang record ng Bible dyan. Ang available lang sa kanya, kulungan ng mga hayop, sabsaban ng mga hayop. Yun lang available. Na po, nakakalungkot, di ba? Isipin nyo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos. Ipinanganak siya. Hindi sa hospital. Hindi sa loob ng bahay. Sa loob ng sabsaban. Napansin ninyo yan? Sa kauna-unang pagkakataon, inilalarawan yung humility. Pagpapakumbaba at kababaan ng kalooban. Ano po? Nakakatuwa, ano? Kahit naman ngayon sa totoo lang hindi naman welcome ang Panginoon. Yung buong pusong welcome? Hindi po. Madalang. Kung mayroon man, madalang. Karamihan ay nasa bibig lang, nasa isip. Kaya yung pagsunod, punong-puno din ng reservation. Ano po? Punong-puno din ng reservation. So, sunod ba ako o hindi? Baka ako'y pagtawanan na, baka ako'y mawalan ng kaibigan na. Yung mga tipong ganon. Kaya, malungkot malungkot yung buhay ng ating Panginoon nung nandito sa lupa. Pero alam niyo kung bakit nangyari yun? Para yun sa iyo Para din yun sa akin. Para sa ating lahat. Itong problema lang, hindi natin pinapahalagahan yung kanyang ginawa. Another, na atin pong titingnan. Nakita po ninyo na, manghihiram siya ng sasakyan. Imagine ninyo, hari ng mga hari, manghihiram ng sasakyan. No. At tuloy natin ang ating pagbabasa. Pagdating sa verse 4, papansin po ninyo, ang sabi, nangyari nga ito. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Sino yung propetang humula sa kanya? Bakit? Nung ipapanganak siya, hinulaan siya ni Isaiah. Pero bago yan, mga kapatid, sa Genesis chapter 3, verse 15, inihahayag na ang kanyang pagdating. Ang pangako ng tagapagligtas. Pagdating kay Isaiah, sinaysay ni Isaiah yung buong kalagayan ng Kristo. Napilit namang pinipilipit ng mga antikristo ang kanyang buong kalagayan. Kapatid,
Nakakatawa, di ba? So, yung kanyang kapanganakan, inihula, ano po, ni Isaiah. Sinaysay ni Micas yan. Kung saan siya nanggaling? Yung Kristo. Ay sabi ni Propeta Micas, nagbuhat siya mula pa sa walang pasimula. Talagang ibinibigay yung detalye ng pagka-Diyos ng Kristo. Ano po? Sinaysay, inihula ni Isaiah. Dinitali ang origin kung saan ang galing ni Prophet Micah. Now, yung pagpasok naman sa Jerusalem, nasasakay sa batang asno, sa isang asno pa, na may anak na asno, ibig sabihin, sinabi na yan, bago pa lang. Pansinin po ninyo. Lahat ng gagawin ng Kristo, nakadetalye na sa Old Testament. Lahat ng mangyayari sa Kanya, nakasaysay na sa Old Testament pa lang. Kaya sabi ng Panginoon doon sa mga scriba, sabi niya sa high priest at priest, mga ususyero, mga religious leader na tamad mag-aral ng scripture ng Tanakh, saliksikin niyo yung banal na kasulatan. Saliksikin niyo yung kasulatan. Tinutukoy ng Panginoon yung Tanakh. Eh mga tamad. Hindi nila nakilala yung Kristo. Sabi ng Panginoon, saliksikin ninyo yung kasulatan. Makikilala ninyo ako kung sino ako. Alam niyo bang iisa lang yung instruction noon at saka ngayon? Makikilala mo si Kristo, saliksikin mo ng gusto yung kasulatan. Hindi ka magkukulang sa impormasyon patungkol sa Kanya. Saliksikin mo lang. Ang problema eh. Nagsasaliksik din naman. Ang problema, hiniruan na sila ni Satanas. Paano na maintindihan yan? Kaya ang advice ko nga, lumabas ka muna sa kinalalagyan mo. Alisin mo muna yung mga teaching na ipinasok sa isipan mo na mali. Punta ka muna sa malayang pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Para maintindihan mo. Now, ano sabi? The same po. Yung sinabi doon sa Book of Zechariah. Zechariah po ito eh. Chapter 9. The same din po yung sinasaysay dito. Sinaysay na nga eh. Pag binasa yung chapter 9, ni Zacarias, 9 to 12, may kita po ninyo yung detalye. Dito po sa Matthew chapter 21, verse 4, verse 5, ang sabi, dito natin verse 4 hanggang 5. Sabi po, at nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta. Hindi sinabi yung pangalan, pero yan po ay si Propeta Zacarias na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo, na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Detalyado po ang sinabi ng Panginoon doon sa dalawang alagad. Sinaysay niya, bakit? Mga kapatid, sinasaysay po sa Old Testament eh. Inihula na siya, pati nga po yung mga sugat na tatanggapin niya, pagpapakasakit niya, nandun po sa Isaiah, mga kapatid. Kaya, hindi po yan talaga iniisip ninyong tao. Yan po ay Diyos. Okay, tuloy natin.
At nagsiparoon ang mga alagad na po at ginawa ang ayon sa ipinag-utos ni Jesus sa kanila. Verse 7, at kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. Kita po ninyo yan. Nanghiram siya ng masasakyan. Nakakatuwa ang Panginoon, ano? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagkatawang tao. Sa bawat importanteng okasyon sa kanyang buhay, ipinapakita niya ang kababaan ng kalooban, ang kapayapaan, ang kaayusan. Bakit niya ito ginagawa? Upang tayo na nagsasabing mananampalataya niya, tagasunod niya, sa biyaya ng Diyos kay Kristo, magkaroon din tayo ng pamumuhay na gaya ng kanyang ipinakita. Pero mga kapatid, lagi tayong itong nagtatago sa salitang magkaiba tayo kay Kristo. Talaga namang totoo. Kaya lang, kung lagi tayo nakatago sa ganong klase ng pananalita, hindi po mangungusap ang Diyos sa ating buhay. So ano sinasabi diyan? Anong ipinapakita ngayon nang dalahin na yung batang asno na may anak, inilagay yung kanilang damit? Nagpapakita ng kababaan ng kalooban at kapayapaan. Sinapinan po nila yung likuran noong asno upang sumakay ang ating Panginoon. Kinilala ng mga alagad at nung mga kasamang mananampalataya ang pagiging hari ni Kristo. Papasok po siya sa Jerusalem. Naglatag ang mga tao ng kanilang mga kasuutan upang maging karpet ng Panginoon. Nung maubos na at wala na silang mailatag na mga damit, nagsipagputol sila ng mga sanga ng kahoy. Mga kapatid, symbolical po yun ng pagiging hari ng ating Panginoon. Yung mga sanga ng kahoy, wala po kayong nabasa sa Biblia. Sapagkat dinaanan ni Kristo yon, wala kayong mababasa sa Bible na nagsiuwi ang mga tao, dala-dala yung mga kapirasong sanga na yon o dahon na yon at isinabit sa mga pintuan o sa dingding nila bilang isiping may birtud. Ano po? Wala po kayong mababasa sa banal na kasulatan. Maling-mali po ang mga practices na magdala ka ng sanga ng kahoy, kapirasong dahon. Sa araw na ito, sa Sunday yata yan, di ba? Palm Sunday. Upang pawisikan, matatawa ka rito Yung dahon, hinugis-hugisan niya, kinorte-korte yan, ano? Ibinenta ng mga negosyante. Ano? Habang binibenta nila yun, yung isip ng bumibili, wala pang bertod yun. Kailan yun magkakaroon ng bertod? Pag binisi ka na ng tubig ng religious leader. Wala kayong makikita sa Bible niyan. Kaya nga sabi ng Panginoon tuluyan silang binubulag ng mga bulag na taga-akay. Masaklap po yun, mga kapatid.
Ang masaklap pa rito ang statement ng Panginoon, pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. Lahat ng inaakay nila pupunta sa pagkapahamak. Mahuhulog silang lahat sa impyerno. Yun po ang klaradong statement na pinapatungkulan ng ating Panginoon. Sila'y mga bulag na taga-akay. Can you imagine? Basahin niyo ang banal na kasulatan. Aralin niyong mabuti. Matapos pong lumakad ang Panginoon, lumakad yung donkey, yung asno na sinasakyan ng Panginoon, wala po kayo nakitang record ng Biblia na yung mga taong may naglatag ng kanilang damit, naglatag ng mga sanga ng puno ng kahoy, ay kumuha ng kapiraso at isinabit sa pintuan at pinaniwala ang sariling may bertod. Kapatid, hindi po yan tama. Matagal na pong bukas ang Biblia. Huwag po tayong magpadaya. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan ninyong huwag kayong madaya ni numan. Ingatan ninyo yan. Pero mga kapatid, matagal na po itong record ng Bible na ito. Hanggang ngayon, bulag pa rin yung tao sa katotohanan. Bakit? Sapagkat yung kanilang sinusundan ay bulag na tagapagturo. Sabi ni Kristo yan sa Matthew chapter 15. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag, taga-akay. At kung mahulog sila, kapwa sila mga huhulog sa hukay. Hakatuwa, di ba? Simbolo ng kapayapaan. Simbolo ng pagiging hari ng Kristo. Sapagkat sabi nga ng mga yung tatlong pantas na lalaki sa Matthew chapter 2, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Kinilala siyang hari ng tatlong pantas na kalalakihan. Dito inihayag niya na siya ay hari. Katuparan ng hula ni Propeta Zacarias. So nanghiram siya ng kanyang masasakyan. Nakalungkot naman. Bakit siya nanghiram? Sapagkat yung mga taong may kapasidad upang kilalanin ang kanyang pagiging hari na dapat sana'y maglalatag ng carpet sa daanan niya at magbibigay ng sasakyang masasakyan niya ay naging bulag at bulag sa katotohanan. Ang mga taong nasa ika nga, na naaralan ng Kristo, nakakilala kay Kristo, yun ang siyang naghayag ng kanyang pagiging hari. Tuloy natin. Verse 9. At ang mga karamihang nangasa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Sino itong nagpaproklama na ito? Mga taong kumilala sa kanyang pagiging hari. Mga taong may pananampalataya sa ating Panginoon. So, ano ibig sabihin yan? Pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem,
Inihahayag kung sino siya. Ipinapakilala ang kanyang pagiging hari. Ipinapakilala ang kanyang origin. Pero ang tanong, mga kapatid, pagdating sa verse 10, ito'y malungkot. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ay nagkagulo ang buong bayan. Saan sila nagkakagulo? Sa pagiging mangmang nila. Bakit? Sino kaya ito? Itapon niya. Hindi po sikreto ang ministry ng Panginoon. Hindi po. Hayag na hayag ang kanyang ginagawa. Bumubuhay siya ng patay. Nagpapalaya siya ng masamang espiritu. At ang tao ay nagiging maayos at matino. Nagpapagaling siya ng mga may karamdaman. Well known po ang Panginoon. Pero pagdating dito, nagmukhang ignorante yung taong bayan. Malungkot, ano po, mga kapatid? Sino to? Minsan, mga kapatid, binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon to speak up. Para mag-testify, para ipakilala natin siya. Minsan nananahimik tayo at ayaw natin magsalita tungkol sa Kanya. Nahiya tayo marahil o ayaw natin isigaw kung sino siya. Kaya ang maraming tao, hindi rin sila magkaroon ng pagkakataong sumampalataya sa sinasampalatayanan natin sapagkat tayo mismo ay hindi nagsasalita. Nagkukulang tayo. Ano sagot ng mga tao rin? At sinabi ng karamihan, ito'y ang propeta. Ito'y ang propeta Jesus na taga Nazaret ng Galilea. Anong pagkakilala nila sa ating Panginoon? Propeta. Kaya meron ding nagtuturo, si Kristo ay propeta. Bakit? Sinabi din ni Kristo, siya ay propeta eh. At isa lamang sa kanyang mga titulo ang pagiging propeta. Isa lang. Sapagkat siya ay nagsasabi kung anong magaganap sa mga hinaharap. Trabaho ng propeta yan. Siya din ay nagsasaysay ng nakaraan. Trabaho ng propeta yan. Si Kristo ay gayon. Pero sabi ko nga, sa iba pang mga pag-aaral at pagtuturo ko sa ibang videos ko, higit pa siya sa propeta. Sabi nga ng banal na kasulatan, siya ay dakilang propeta. Bakit? Sa lahat ng propeta, ito ang nagsabi, gibain ninyo ang templo na yan. In 3 days time, sabi niya, sa 3 araw, itatayo ko uli yan. Pinatunayan niya yun. Sige, patayin niyo ako. Pagdating ng 3 araw, babangon ako. Ipinakita niya yan. Sa balat ng lupa, lahat ng nagpakilalang propeta hanggang ngayon, tigok. Walang napatunayan. Hanggang ngayon. Si Kristo, sinabi niya 3 days, babangon ako. Nangyari. In-extend pa ang araw. Nakapelosip pa niya mga alagad, 40 days. Saka siya umakyat sa langit. Dahil tagalangit siya. Di ba? Yung mga propeta ng ibang mga reliyon, hanggang ngayon, tigo. Walang magawa. Bakit? Ay, propeta lang naman sila eh. Bulaan pa. Yun ang masaklap. Di ba? False prophet pa.
So, nililiwanag lang natin, isa lang sa titulo ng Kristo ang pagiging propeta. Tinatawag din siyang mabuting guro. Tinatawag din siyang kordero ng Diyos. Sapagkat may kinalaman ito sa kanyang buong kalagayan. Dahil hindi po siya limitado sa iisang titulo na gaya ng alam ng kukunti na siya ay tao. Ano po, mga kapatid? So, ano ibig sabihin yan? Pansinin po ninyo, nung siya ipinanganak, hindi siya welcome. Hindi siya welcome. Hindi siya welcome para patuloyin sa bahay. Saan siya welcome? Sa kulungan ng mga hayop. Sa pasabsaban. Doon siya. Hari ng mga hari yan. Panginoon ng mga Panginoon. Diyos yan. Anong pinakita? Humbleness. Papasok ng Jerusalem upang iproklama, ipakita, ganapin ang hula sa kanya. Sinaysay niya na siya ay hari. Papasok siya sa Jerusalem ng hiram ng masasakyan. Pansinin po ninyo, nang hiram siya ng masasakyan. Imagine ninyo yun. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nang hihiram ng masasakyan. Bakit? Anong itinuturo actually ng Panginoon? Kababaan ng kalooban. Ito ngayon namatay. Kapatid, ito namatay. Napansin nyo sa Matthew chapter 27. 58 to 60. Yung silent disciple niya, si Joseph na taga Arimathea, nakiusap kay Poncio Pilato na kuhanin ang kanyang bangkay upang siya ang maglibing. Bakit? Yung mga alagad nakatago Pansinin po ninyo. Sa dinami-dami ng mga alagad at mga mananampalataya, nakatago po sila sa sobrang takot sa nangyari sa Panginoon. Pero alam nyo, nakakatuwa ang Diyos. Nakakatuwa ang Diyos. Ito yung katibayan, mga kapatid. Gagamit at gagamit ang Panginoon ng tao para sa Kanya. Hindi ka available, gagamit at gagamit ang Diyos. Hindi available yung mga alagad sa sobrang takot. Nagkubli sila. Ito si Joseph. Hindi hayag na alagad. Lumapit siya kay Poncio Pilato upang hingin ang katawan ni Kristo. Kaya tawag dyan, silent disciple. At masaklap, mga kapatid. Grabe ang pag-ibig niya sa ating Panginoon. Yung kanyang ginawang libingan na para sa kanya, ibinigay niya sa Panginoon. Ano po ang ibinigay? Anong inilagay ni Joseph sa pagkakataon na yun? Danger. Hindi niya inisip gaya ng iniisip ng mga alagad. Kaya sila nakatago. Siya inilantad niya yung kanyang pagiging tagasunod ni Kristo. Inayos niya ang mga labi ng ating Panginoon. At doon sa libingan na para sa Kanya, ibinigay niya sa Panginoon. Mapapansin niya,
hanggang sa libingan, hiniram ng hiram ang Panginoon. Napunan niya. Bakit? Gusto ipakita ng record ng banal na kasulatan na ang lahat ng susunod sa Kanya ay masumpungan ng kababaan ng kalooban. Pagpapasakop. Ang daming so-called Christian, ang hirap abutin. Ang hirap abutin. Hirap na hirap, sumuporta sa gawain. Takot na takot silang suportahan ang gawain. At kung sumuporta sa gawain, iniisip nilang sila talaga ang pinaka-importanting dapat ma-recognize sa gawain. Mga kapatid, tatandaan natin, sa senaryong ito, 11 alagad, dahil wala na si Judas, may mga mananampalataya din silang kasama. Sa sobrang takot sa persecution at sa nangyari sa Panginoon, nakatago sila. Lingid sa kanilang kaalaman, meron palang silent disciple ang ating Panginoon na siyang nag-ayos ng mga labi ng ating Panginoon. Kaibigan o kapatid, ikaw ba'y isang silent disciple ng Panginoon? Hindi mo pinare-recognize ang iyong sarili. Pero ginagamit ka ng Panginoon silently upang isulong ang gawain niya. Alam mo bang napakalaki ng impact niyan? Hindi ka nagpaparecognize. Binibigay mo na lang ang kaya mong gawin. Dahil ayaw mo ng publication, ayaw mo ng recognition. Isang araw, kung paano hindi natutulog ang Panginoon, ganun siya magbibigay ng award sa iyo. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6? Ang ginagawa ng iyong kanan ay huwag malaman ng kaliwa. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong ibandelyo ang mga bagay na ginagawa mo para sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid, minsan lang tayo binigyan ng Diyos ng buhay. Isa lang ang buhay natin. Minsan lang tayo binigyan ng pagkakataon na mabuhay. Gamitin natin yan para sa Kanya. Binigyan ka ng lakas, gamitin mo sa Kanya. Binigyan ka ng talento, gamitin mo sa Kanya. Binigyan ka ng trabaho, gamitin mo para sa Kanya. Upang ikaw ay Kanyang pagpalain. Pansinin niyo ang Panginoon. Sa simula't simula ng pagkakatawang tao niya, hindi na siya welcome sa tahanan para pumasok. Nung siya ay papasok sa Jerusalem upang itangal ang kanyang pagiging hari, nanghiram siya ng sasakyan. Nung siya ay mamatay, pinahiram siya ng paglilibingan. Baka pwedeng manghiram ang Panginoon ng time sa iyo, ng iyong lakas, ng iyong resources, upang isulong ang kanyang gawain. Tandaan, yan ang pinakamahalagang mensahe na dapat nating matutunan. Hindi po yung kapilasong dahon na winisik-wisikan, dinala sa simbahan nila, iniuwi at inilagay sa pintuan. Naniwalang mayroong bertod.
Hindi po yun. Wala pong katotohanan yun. Dapat yun alisin sa practice. Dahil hindi po yun Christian practice. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng nanood at susubaybay sa pag-aaral na ito. Salamat sa iyong kabutihan at pagpapalang ipinagkakalo mo sa amin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, yan po ang aming dalangin. Amen at amen. God bless you po.